Susan L., gusto niyo ba ng kakaibang ulam? Why not, Kuya Kim, for a change? Teka, may hinuhuli ako para sa inyo. Teka muna. Ano yan? Kapag tag-ulan kasi, marami raw nito sa Masbate. Peste raw na may tuturing kaya sa tiyan na ang diretso kapag may nanghuli. Aba! Ano yun? Ay sige, dalian na yan para makapagsalo-salo tayo sa kwentong inalam ni Marisol Abdurrahman. Talagpeste, pwede. Sa pananakop ng mga Hapon sa Pilipinas noong ikalawang digmaang pandaigdig o World War II, hindi lang daw mga armas at puwersa ang kanilang dinala. Pati raw mga peste. Isa na riyan ang susong Hapon. Kwento ng residente ng Dimasalang Masbate na si Ampel Bagayusa. Tuwing maulan, anaway mga sundalong naglalabasan daw ang mga susong Hapon. Nabalitaan ko sa aming mga ninuno pa noon na mga Hapon daw po ang nagdala dito sa aming probinsya. Lumalabas ito kapag tag-ulan at napakarami dito kaya sagana dito sa aming barangay. Dagdag pa ni Ampel, pinaniniwalaan daw nilang nagbibigay ito ng kakaibang lakas kapag kinain. Marami ding naka-experience na nagpapalakas ito. Ang aming mga lola noon ay halos umabot ng hanggang 90 to 95 years dahil sa pagkain nila ng susong Hapon. Dapat alam mo na ang mga susong Hapon nagmula umano sa Africa at itinuturing na invasive alien species o hindi native sa Pilipinas. Ayon sa malacologist na si Giselle Batumalaki, ang susong Hapon ay tinatawag din na giant African snail. Karamihan ng mga eksperto ay nagsasabi na ang giant African snail ay nakarating sa Pilipinas noong panahon ng digmaan noong World War II. So dinala siya dito para additional food source. So ngayon, nagkalat na siya sa buong mundo. dahil kaya umano nitong mabuhay at magparami sa anumang kondisyon, itinuturing ito na peste sa mga taniman. Naninira siya ng mga pananim, lalo na yung mga nasa agricultural areas. Kinakain niya yung dahon nun at malaki yung perwisyo na nadadala niya sa mga farmers natin. Kaya ang mga magsasaka roon, isa-isang hinuhuli para kainin ang mga susong Hapon. Ito ang pinakaunang nakikita namin na pang-ulam sa pang-araw-araw at nakakatipid kami pagdating sa ulam. Pinupulot umano nila ito sa paanan ng bundok na malapit sa tahanan ni Ampel. Doon nakakalat lang sila at halos isang balde ang nakukuha ko sa kalahating araw lang sa pangunguha ng susong Hapon. Ang itsura po ng pinakalaman ng susong Hapon ay kagaya lang din po ng mga makikita natin sa lawa. Ang pagkakaiba lang po nito ay mas malalaki yung pinakalaman ng susong Hapon. Ang mga nangunguha ng susong Hapon, kanya-kanyang uwi sa kanilang bahay. Nililinisan nila ito at pinapakuluan. At ito na po ay tatanggalin na natin yung mga kanyang kinain. Ang kadalasang luto nila sa susong Hapon, ginataan. Kukuha tayo ng gata ng niyog. Pagkatapos na kumulo, ibubuhos na natin ang mga laman ng susong Hapon. Timplahan na natin ang mga ricado, kagaya ng sibuyas, bawang, sili, paminta. Halu-haluin lang natin ito at pagkatapos na kumulo at lumambot na ito, pwede nang kainin ang masarap na susong Hapon. Sarap talaga ng susong Hapon. Kahit mayaman daw sa protina, iron at calcium ang mga susong Hapon, hindi raw inirekomenda ang pagkain nito ayon sa registered nutritionist dietitian na si Jasmine Balisi. Ang susong Hapon ay nakakakain ng parasite na tinatawag na rat lungworm. Nakakaapekto sa isang tao at nagdudulot ito ng sakit. Hindi naman siya toxic at hindi rin siya nagkakos ng food poisoning. Nagkakaroon lang tayo ng problema kapag nakakain ito ng parasite na rat lungworm. Ang mga giant African snail ay vectors din or may mga nilalaman na mga bulate or nematodes na considered na pest, parasite. So they sometimes cause diseases such as meningitis. Sa pagkain po namin ng mga susong Hapon, hindi kami nakaranas ng
anumang sakit na naramdaman sa pagkain nito hanggang sa edad ko ngayon. Dahil ang sikreto lang nito ay kailangan malinis, huwag mong lutuin ng basta-basta. Sundin talaga ang proseso sa paglilinis hanggang sa pagluto nito. Kinalakihan man ng mga taga-Masbate ang pagkain ng susong hapon, mainam na rin daw na maging maingat sa pagkonsumo nito. Ako si Marisol Abduraman at yan ang kwentong Dapat Alam Mo.